Nak, tuwang diri nak. Lapo ko na natawang itik. Busy ba ni mo? Ang morning star ninyo. Hawa na kayang duyan. Kay plaster na to ang water pump. At yun nga mga kabebe, good morning. Medyo nga matagal-tagal din po tayong hindi po naka-update. At yun nga mga kabebe ay mag-update po ulit tayo sa mga duckling natin. At yun nga yung mga ganapan mga kabebe. Kagigising lang namin, medyo late na, tas ready po natin yung water pump kasi nga ay pahirapan po ng patubig dito. At ito nga mga kabebe, mga 5 days din natin hindi natin nakasama yung mga duckling natin at mag-update po ulit tayo mga kabebe. At ito nga mga kabebe, ay papalabas na po natin yung mga duckling natin. 5 days po din natin silang hindi nakita mga kabebe kasi nga po ay iba yung pakiramdam ko at may pinuntahan din po tayo mga kabebe. At ito na po yung mga duckling natin ngayon. Murag ni gamay lagi ni bali. Ha? Ayan. So, nalupong na po? Ha? Mula kagapon. Atong isa? Nalabay ko tayo. Adapit. Dagko naman sila oh. Turo. Katuo, dagko na. Dili na sila kuan. Di na sila duckling. Malaki na yung mga itik natin mga kabebe kasi nga ay 5 days po din tayong hindi nakapag-update. So ngayon, sa 5 days na yun mga kabebe ay nakikita po natin yung mga alagang itik natin na parang hindi na po siya duckling. Itik na po talaga siya na malalaki, parang nangingitlog na. Mabalahibo na po sila mga kabebe. Katulad po din ng dati, wala pa din pong nabago. Dito pa din po yung daanan natin kung saan ay nasana yung mga alagang itik natin na dumaan po dito. Kasi pag linagay natin sila sa ibang area, tas ibang daanan na naman, ay pahirapan po tayo mga kabebe. Dagan, di kinangalupog ba di? Ha? Asa ni Agi dire? Ha? Ata maagi ba di? Dili dire? Dili dire? Dito? Sige. Daga na ba tubig no? Wala pa may kaon diya. Kuha ato ka. Isbuga dito ka. Daga na dito. Diri okay, di ba wala ni kapakanan sa una? Kaw. Ayaran na to ipaadto rito niya kung kanang medyo init-init na. Ay kanang kuan na. Butyok!
Di na pwede sipat kalbo. Ang laki niya. At yun nga mga kabebe, medyo matagal-tagal din hindi nga naka-update po tayo sa mga nangingitlog po na itik natin at sa mga duckling po natin. Kasi nga 5 araw din po akong nawala mga kabebe, hindi po tayo nakapag-update. Yun nga, may pinuntahan nga ako, tas iba din yung pakiramdam ko po. At yun nga mga kabebe, sa 5 days na hindi po tayo naka-update, sa 5 days na hindi ko po nakita yung mga alagang duckling po natin, marami na po yung mga nabago. Charot. Katulad na lang po ng 1 buwan na sila mahigit. At ngayon po mga kabebe, yung mga alagang itik po natin o yung mga duckling natin na iniwan ko po ng 5 araw ay hindi pa po sila mabalahibo masyado. Ngayon po mga kabebe, yung mga alagang duckling po natin, kahit po ay hindi po tayo nagpapakain po ng feeds, ay patuloy pa din po gumaganda yung mga pundasyon po nila, yung mga balahibo po nila. Number 1 po is yung balahibo po ng katawan nila, kasi nga yun po yung hinihintay natin na tumubo talaga, kasi para hindi tayo matakot na kahit umulan ay hindi po sila magkakasakit. Yun po yun ang hinihintay natin, na hindi po tayo matakot, na ilagay natin sila dito sa area kung saan ay dito po sila nasanay na kumain po ng mga organic po na mga pagkain. At yun nga, ito pong mga alagang duckling natin ay patuloy pa din po tayong nag-antibiotic. Tagahapon po yun, bago natin sila iuwi doon sa tinitirahan po nila, ay pinapainom po natin sila ng antibiotic tas vitamins. Hindi po natin kakalimutan yung antibiotic, lalo na po ay duckling pa din po ito at masyado pa din pong sensitibo. At yun nga, nakikita nyo naman po yung mga duckling natin ay sanay na po silang kumain po ng organic po ng pagkain. At ito nga, nakikita nyo naman po mga kabebe na itong kainan po nila ay medyo matagal-tagal na din po, mga 1 linggo na din po mahigit. Pero wag po tayo mag-alala kahit ganon, kasi itong mga alagang duckling natin ay ito po yung taon nila na talaga kakain po talaga sila ng kakain. Kasi nga ito pong mga duckling na ito, 1 buwan mahigit ay kanabitang malakas na po silang kumain. Pag ito po ay hindi nyo po linabas sa area, katulad po ng ginagawa ko, ay yun talaga, malaki talaga yung magagasto mong pera mga kabebe. Kasi nga ay, number 1, feeds talaga. Yung isang sako mong feeds sa 1,000 heads na itik, kukulangin talaga yan. Kasi nga ay, morning,
morning, tanghali, tas hapon, papakainin mo yan sa sobrang dami nila. Kasi nga, pag di mo din to sila pinapakain po ng wasto, ang mangyayari po ay magiging malnourished din po sila. Kaya, ito po yung isang sikreto at teknik po natin, diskarte, na makatipid po tayo. Ito po yung negosyo na ayaw mo maglabas ng pera pero lumalaki sila. Yun po yun mga kabebe. At yun nga, hindi ko na sila mahawakan mga kabebe kasi nga masyado na po silang magalaw. Hindi po natin sila basta-basta malapitan, tatakbo sila at saka mahirap din yun mga kabebe. Kabit ang mga lupog sila ba yung mapiang ilang mga tiil, ganun. At yun nga mga kabebe, bukas po ay mag-update ulit po tayo. Titignan po natin yung mga balahibo nila kung sakto na ba yung laki ng katawan nila sa ganitong taon po nila mga kabebe. At yun nga, pahirapan po tayo dito ngayon ng pagkain sa mga nag-request po sa akin, nag-comment, sir, may request, darating din po yung request nyo. Sa ngayon po ay hindi pa, baka sa susunod na linggo po ay ililipat po natin yung mga alagang duckling natin. Sa hindi pa po nakakalam, linipat ko nga pala yung duckling ko. 2 weeks pa lang po ay trinavel ko na po sila. Sinakay ko na po sila sa sasakyan. Hindi, char. Aeroplano, char. Hindi. Sinakay ko na po sila ng bunggo. Doon ko po sila isinikay yung mga 2 weeks ko po na duckling. Saka ko po mga 2 araw ay sinabak ko na po sila sa kapalayan. Kaya huwag kang matakot mga kabebe na magsimula sa duckling kasi nga ay sa umpisa lang po yan nakakatakot pero pag nakita nyo ako mas matakot kayo, chat. At yan nga mga kabebe, patuloy pa din po tayong i-update itong mga alagang duckling natin kasi nga ay dito po tayo nakapokus sa ngayon kasi nga ito nga yung stage na medyo mahirap-hirap konti kasi nga ay malapitin ito sila sa sakit, lalo na pag makuhanan sila ng sakit ay pahirapan po talaga tayo makarecover at mamamatay talaga po sila. At yun nga, at yun lang muna yung mga update natin ngayon mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.